na sinasabi niya na hindi. Sabi niya, akala nyo ba nagtatrabaho ang presidente? Ay, nako, Kasi oo, hindi daw sinabi niya nagtatanong at all, walang direksyon ng governance at iba't ibang departamento. He doesn't command, he doesn't ask. Ano po ang inyong komento po? Ako po kasi ay nakaka-attend ng mga meeting ng Pangulo. Sa mga sectoral meetings, sa mga private meetings, nakakasama po tayo dyan. At ako po mismo ay witness kung paano siya magtanong sa mga kabinete, sa mga secretaries, no? At inaalam niya kung paano ito, paano yan. So, dapat ganito ang gawin natin. So, siguro kaya niya nasasabi yan. Hindi siguro siya umaattend ng mga meetings. So, prove niya muna kung kailan siya umaattend ng meeting, kung kailan yung time na sinasabi niya na hindi nagko-command ang Pangulo kapag ka nagkakaroon, nagko-command ng Pangulo, hindi nagpipreside ang Pangulo during the meeting. Siya muna magpaturay. Siya muna magpatunay. Kasi ang mahirap po ibibig lang. Mukhang pinaghuhugutan niya dito, Yusek, yung sa DepEd siya, yung secretary siya dati. Sabi niya walang partisipasyon at all yung Pangulo, kaya create nila yung matatag agenda, yung matatag curriculum. Yun nga lang ay natigil. Dahil sabi niya, she didn't deserve the attacks thrown at her by the admin, no? Kasi sabi niya, siya na nga lang daw ang nagde-deliver nung admin, nung time na yon. So sabi niya, nung nawala ako, wala na siyang accomplishment at all. Si Pangulo, wala na daw accomplishment. Okay, unang-una tayo doon sa matatag curriculum. Inaamin niya sa kanyang one of the speaking engagements na wala siyang ginawa dito sa matatag curriculum kasi hindi siya eksperto. At pinaubaya niya lang doon sa mga USEC yata niya or ASEC niya. Binanggit niya to sa isang nasa video yan. Inamin niya na pinukpok niya lang yung mga tao para magtrabaho kasi siya mismo wala siyang alam. So kung siya mismo walang alam, ano makukontribute niya dito sa matatag curriculum? Pangalawa, totoo naman, walang direktiba ang ang Pangulo sa mga ginagawa niya sa DepEd tulad ng pag-create ng ghost students. 'Di ba? Yung laptop na hindi makuha-kuha sa yung 1.5 gadgets and materials, school materials na hindi kinuha sa warehouse ng ilang taon, pinabayaan niya lang doon. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. At yung mga anomalya, yung mga bulok na pagkain, mga inaamag na pagkain na dineliver pa yata sa mga estudyante kasi na-deliver, nakita, bulok eh. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. Tama po siya. Yung ginagawa po niya talaga sa DepEd at the time na sekretary siya, hindi po yan direktiba ng Pangulo dahil hindi po ganyan mag-uutos ang Pangulo ng ganyang kapalpakan. Sabi niya, akala nyo ba nagtatrabaho